Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina't tayo'y magbasa ng Biblia. Exodo 17. Ang bukal mula sa malaking bato. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Joshua na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh at ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Exodo chapter 18. Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa na may Eliezer sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan nila Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa't dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan.
Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita." At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, "Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito? At ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain niyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa ng sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan." Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan at lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Exodo chapter 19. Ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng 3 buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal." Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, "Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh."
Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok. Nihahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok." Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, "Humanda kayo sa 3 araw at huwag muna't kayong magsisiping." Kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nabalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kaniyang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, parurusahan ko sila." Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon." Sinabi ni Yahweh, "Bumaba ka at isama mo rito si Aaron, ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko." Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao.